Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Para ito sa iyong first half of the year ng 2025. January, February, March, April, May, June. 2025. Tingnan natin. Every month, tingnan natin. Mga posibleng mangyari sa'yo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagka-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. Dito sa general reading ka ba, Aquarius, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan na ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate at hindi naman nangyari sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy ang ating nakukuha. Pag hindi nyo alam ang vice versa at ang general reading, paki-research, okay? Aquarius in January 2025. Please show me. Aquarius in January 2025, please show me. The King of Cups, January 2025, Aquarius. Uy, the origin. Okay. January. May mga gagawin kang creativity, no? Or may mga, tingnan natin. And then, okay, meron ka mga gagawin daw na creativity, no? O kaya may mga pagpupunla, no? Nakikita ko dito na siguro may mga gagawin ka na isang situation. Yung alam ba, mag-i-invest ka sa sarili mo, ganyan. So nakita ko by this January, andun yung pag-take care when it comes to your health, to yourself, ganyan. No, alagaan mo yung sarili mo ngayon. Masyado ka magpo-focus ngayon sa sarili mo. Siguro mag-exercise ka na, ganyan. So nakita ko dito. Mas magkakaroon ka ng self-love and self-care. This time, sa nakikita ko dito. Kumbaga, handun din yung balancing, no? Balancing when it comes to your food, when it comes to your mga iniinom, ganyan. Maaaring mag-aano ka na, magkakain ka ng mga gulay, ganyan. Kumbaga, mas magiging ka sa health mo this time, no? Mas mag-take care ka sa health mo. Tingnan natin. Magkakaroon ka kasi ng self-care and self-love. Tingnan natin ang Aquarius by February. Kumbaga, di sa balancing, no? February, Aquarius. Ito yung mga isa sa mangyayari sa inyo by this February, no? Yan, dito sa mga months na to. Yan, may mga nyo, may mga tutulungan kayo, no? Yan. Mga pagtulong, and then, syempre, handun yung pagiging religious person mo, no? May mga sitwasyon na maaring ma-accept mo na this time, sa nakikita ko sa'yo dito. When it comes to a health, by the February, it will be okay. Asa na yun? Teka lang. Wala? Nasa na yung card mo? Yun. Kailangan nandun. O, nandito ka na sa yung when it comes to a health, yan, gaganda na daw yung iyong health this time. And then, sa nakita ko rin dito is, medyo may konti lang na, may mga tao lang siguro na hindi ko lang alam siguro kung may mga tao hindi sila makikipag-cooperate sa'yo this time, no? Sa nakita ko dito. Andito rin yung iba sa inyo is may mga gagawin kayo or may mga kakausapin kayo na maaaring ayaw nila makipag-cooperate, ganyan, o maaaring ikaw ayaw nila makipag-cooperate sa'yo, ganyan. And then you accept yung sitwasyon, no? Kung ayaw mo maki-cooperate sa akin, it's okay lang. Gaganon ka.
No? Parang nandito ka na sa sitwasyon mo na you are moving on. Ganyan. Yung mga sitwasyon mo from the past situation is kakalimutan mo na siya. No? Andito na rin na you are focusing to your finances. Ganyan. Kumbaga magkakaroon ng mga improvement. No? Itatry mo or you try your best to improve your finances. May mga magkakaroon ka na ng recovery to your health, to your situation, to your stability. May mga positive outcome ako na nakikita sa'yo when it comes dito sa February. Andito rin yung mas more kang mas more maiintindihan yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Mas more kang magkakaroon ng maturity this time, no? Actually, meron may tao dito na there's no closure. So, ako nakikita dito, may tao na walang closure sa'yo. Siguro past relationship mo, ganyan, sa nakita ko dito, o yung mga nakakausap mo, ganyan. Parang may isang sitwasyon na wala kayong naging closure or hindi kayo, bigla lang siguro hindi ka nag-away kayo or hindi ka nagkaintindihan, ganyan. Nagkaroon kayo ng lack of cooperation, ganyan. May tao ako nakitang ganun, na may taong walang closure sa'yo. Maaring 2 kayo, maaring 3 kayo. Ganyan. Maaring makakakilala mo siya, syempre. Kumbaga nandito rin yung yung may makikipagkita ka sa isang tao na maaring hindi siya makipagkita sa iyo. Kumbaga may mga disagreement or wag naman masyadong malaking conflict, no? Yan, there's a conflict din kasi ako. Tapos competition, ganyan. May mga lack of teamwork with someone. Ako nakikita dito. May mga magtataas ang ego. By March, Aquarius, 2025. By the March naman ay we have the 4 of Wands. Ay, ito pala. Bakit po 4 of Wands? March 2025. Siyempre, we have the profession. Yan, kumaga nandito ka na sa sitwasyon mo na you will focus to your talent, ganyan, baka magkakaroon ng mga parties, ganyan, magkakaroon ng mga event, ganyan, kumaga may mga getting together, na mga kaibigan, ganyan, baka magluluto-luto ka, no, o magpapa-catering kayo, may mga celebration, kumbaga. May mga biglaang may mga biglaang mangyayari by this March, yan. Mga parties, o kaya teamwork, community, ganyan. O kaya may mga pagluluto, ganyan. May mga i-expertise ka raw na isang sitwasyon. Maaari magiging busy kayo by this March, magiging busy kayo. Kasi ang nakita ko sa iba sa inyo, parang there's a burnout. Siguro pagod, ganyan, no? Alagaan nyo lang din yung sarili nyo sa nakita ko dito. Parang makaramdam ka dito ng pagod or hindi ko alam kung magkakasakit ka or a part of the family, ikaw or a part of the family is magkakaroon ng pain. May mararamdaman siyang pain. Maybe a chronic stress or kaya yung mabigat yung pakiramdam niya, ganyan. May stagnant kasi ako dito. And then, a part of the family or ikaw is parang need ng counseling or support sa nakita ko dito. Kumbaga, by the March din is unexpected, a blow of emotion. Maaari ma-disappoint ka doon sa kapamilya mo o sa kasamahan mo sa trabaho o sa karelasyon mo, ganyan. Baka doon ka ma-stress o kaya sa mga ma-meet mo, ganyan. Baka medyo may konting stress ka na maramdaman, may mga chaos or unexpected, as in unexpected. Maaring unexpected na malito ka or ma-stress ka or unexpected na parang dito, may conflict na dito. Tapos meron pa dito. Baka hindi lang kayo magkaintindihan, ganyan. No? Mga intense disappointment, kaya baka magkaroon ng ganon. Wag naman sanang separation. No, wag naman separation. Baka samaan ng loob, ganyan. O ma-depress ka lang ng konti. O makaramdam ka lang ng unhappiness dun sa mga kasamahan mo sa trabaho, sa pamilya mo, sa anak mo, sa karelasyon mo.
Tingnan natin ang iyong April. Kamusta ang April 2025 ni Aquarius? April 2025. Thank you. We have the married. Uy, my God. Ibig sabihin is magkakaroon ng isang withdrawal, no? Kumbaga, naku, mukhang dito nga is there's a separation. Either a relationship or separation when it comes to your work, sa kasal mo, ganyan, sa karelasyon mo, no? Maaring hindi ka magkakasundo this time, no? Wag naman sana na magkaroon ng, isa sa inyo is magkaroon ng awakening. O kaya ikaw, halimbawa, sa trabaho ka, na parang, ay, ayoko na dito, hindi ko na to gusto. O kaya, sa karelasyon mo, boyfriend, girlfriend man yan, o asawa mo, ganyan. No? O sa anak mo, ganyan. Parang, kung saan ka nakakommit, ganyan. Maring magkakaroon ka na, mapipressure ka sa kanya, ganyan. Andin yung situation na, magkaiba kayo ng paniniwala, kakaroon ng ganun. Maring may mga pag-uusap na hindi kayo magkakasundo or mga sasabihin siya sa'yo na hindi ka matutuwa. Ganyan. O, diba? Tama nga ako. Ganun ang mararamdaman mo this. Magkakaroon ka ng na medyo weak yung energy mo dito, no? Medyo weak. It comes to a commitment to your anak. Example, sa iba sa inyo, maaaring sa anak nyo to. Sa iba sa inyo, sa asawa nyo. Boyfriend, girlfriend, ganyan. Sa iba sa inyo, sa magulang nyo, ganyan. Sa iba sa inyo is, ganyan nga. Kasi magkakaroon daw ng isang pag-uusap na maaaring ma-pressure ka doon o kaya may tao na maghihigpit o kaya naman may tao na hindi siya. Sa iba dito, maaaring separation, Separation when it comes to a married, separation when it comes to relationship, ganyan. O kaya sa trabaho, baka umalis ka doon, o ayaw mo na doon. O kaya sa mga kaibigan, ganyan. And then, kasi magkakaroon ka doon ng deep one. Magkakaroon ka ng limitation, tutok, maaaring dito. No? Maaaring magpigil ka, magsalita. Kung gumaga gusto mong magsalita pero magpipigil ka, o kaya may malalaman kang katotohanan dito when it comes to a commitment. May mga i-withdraw ka daw magkakaroon ng mga rejection, magkakaroon ng you want to quit dun sa sitwasyon na yun, ganyan. Magkakaroon ng ganyan. Sana walang bully, no? Sana walang bully, pero it's more on a sadness, battle, or also, maaring iba dito is a betrayal. Yan, betrayal when it comes to your friend, to your relationship, diba? Sa anak mo. O kaya yung din yung sitwasyon na may tao na nakikipag-usap sa'yo. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon na makipag-usap sa'yo tapos hindi siya magpapatalo sa'yo, ganyan. Nakakaramdam ka ng mga sadness and deep wound. May mga tension pa siguro na hindi pa totally siguro natatapos dito when it comes to a commitment sa isang tao, di ba? Maaring ganun. Maaring sa married mo. Yan, maaring sa karelasyon mo. Kamusta ang May ni Aquarius? Maaring sa anak mo, ganyan. May mga napag-usapan siguro kayo na hindi pa totally tapos. May 2025. And have faith. Siyempre, andun ka pa rin sa sitwasyon mo na hindi ka pa rin talaga mawawala ng pag-asa na malalakpasan mo ang lahat ng problema mo sa buhay. Okay. Okay, when it comes dito sa may mga didesisyonan ka, no? Yan. Pero hindi pa rin naman yung you have faith naman talaga, no? May mga situation na mga coincident na magaganap by the May. Ako nakikita dito. Coincident na
maaring may makausap ka na makipag-usap sa'yo, ganyan, makipag-recovery sa'yo, no? O kaya may tao na biglang coincident na makita mo, naglalakad ka, di ba? O kaya coincident na bigla yung tao na yun kumonek sa'yo, tapos mag-o-open up sa'yo, or ikaw ang mag-o-open up, na nakita ko dito. O kaya mga coincident na may mga gusto kang desisyonan sa buhay mo, pero malilito ka, ganyan. Maaaring indecision to, maaaring may mga cancel or delay ka na magagawa. Either may lakad ka or may travel ka, maaaring magkakaroon ng delay. Kung ano man yung decision making mo naman, there's a delay, no? Magkakaroon din sa iba ng, it's more on communication kasi. Yan. It's more on communication. I don't know why, kung sino, sana in a good way, kasi may tao na gusto mag-revenge dito. May tao na gustong mag-revenge. Maaaring to si King of Swords, ganyan. Or maaaring ikaw. Diba? Parang siguro nasa utak niya lang, ganyan. May mga decision making ka. Kumbaga, may mga sitwasyon na hindi ka pa makapag-move on because of sa mga nangyari in the past. Maaaring dito sa nangyari dito, ganyan. Sa iba sa inyo, ha? O kaya nandun yung sitwasyon na hindi ka yung iba sa inyo, hindi kayo makakapag-desisyon agad kasi natatakot kayo sa pag nagdesisyon ka na tumuloy dun sa sitwasyon na yun o mag-another path, maaring may takot ka for the unknown, no? Sa nakita ko dito. O kaya may mga gusto kang sabihin na maaring hindi mo masasabi. Ganyan. Okay, desisyon na. O kaya, gusto mo kausapin yung tao na yun. Pero may reconciliation ako nakikita dito eh. No? Reconciliation, maaaring sa anak mo, sa asawa mo, sa karelasyon mo, ganyan. Baka makipag-connect siya sa'yo, tapos to recovery, yung isang situation, tapos hindi ka agad makapag-decide. Ganyan. May tao na want to surrender din yung kanyang mga challenge na nagaganap o nangyayari sa buhay. Parang may resolution when it comes of problem, ganyan. Tingnan natin ang iyong June 2025. Aquarius. June 2025, Aquarius. Ito mo, 10 of Cups, Oy, 10, 10 and 10. Ganda ng ng iyong June 2025. O, diba? Rehab reservation. Yan, nandito ka na sa situation mo na merong mga desire or may mga worth it yung, alam ba, worth it yung tiniis kong ganito, worth it yung pagtsatsaga ko na ganito, and then you will madideserve mo yun, makukuha mo yung sitwasyon na yun. Ganyan. Halimbawa, may pinapangarap ka na may mga pinaglalaban ka, halimbawa teka lang, maglalabas ako ng card. May mga pinaglalaban ka na sitwasyon, ganyan. Tapos, may mga hinihintay ka na resulta. Halimbawa, maaring makuha mo this time, by the June, sa nakita ko dito, Devil, Halimbawa, nandito ka sa sitwasyon mo na may tao na very toxic sa'yo o kaya situation na toxic, no? Maaring yung tao na yon is magsisisi na siya this time, no? Sa ginawa niya sa'yo, ganyan. Parang marireceive mo yung blessing na yon from the universe na sa haba-haba man din ng panahon, yung hinihingi mo na yun, ibibigay niya ngayon ng kusa sa'yo. Kumbaga, ang tagal mong naghintay, ang tagal mong naging patient. Kumbaga, ang dami-dami na nangyari sa buhay mo, 'di ba? Lalo na nung last year kasi ang daming hirap na dinanas nyo last year. This time by the June is you will deserve it. Makukuha mo yung part na yun.
Diba, may naghihintay ka ng mana, naghihintay ka ng pera, o kaya ganyan, di ba? O, yung mga sadness mo, o kaya kung there's a separation, ganyan, di ba? Maaring by the June is maging okay na ang lahat kasi we have the 10 of 10, di ba? Yung there's a worth na darating sa buhay mo by the June, ganyan. Makakawala ka na sa toxic situation, sa hirap na mga sadness mo, sa mga pain na nararamdaman mo, ganyan. Maaring makawala ka na doon. There's a happy wealth, prosperity, wealth, may mga kasiyahan, may mga stability, as in, may mga kasaganaan na mangyayari sa this time. Kumbaga, there's another beautiful situation happening this, June, ganyan. Pabalik yung bagong musikla, yan, magkakaroon ng mga reunion or magkakaroon ng happening or happiness, ganyan, sa nakita ko. May mga wish come true na makakamtan by the June. Arigatou naman si God bless.